Nagtataka si Sakura na Iron Sand. Sinabi ni Lady Chiyo na ang pangatlong Kazekage ang bumuo ng Jutsu na iyon, na binase ito sa Jutsu na ginamit ng dating Shukaku wielder, at binabago nito ang Iron Sand sa iba't ibang hugis, at lumilikha ng weapons na umaayon sa sitwasyon. Ang pangatlong Kazekage ay may espesyal na katawan na maaaring baguhin ang chakra papuntang magnetism. Sa tingin ni Lady Chiyo na ang puppet na iyon ay maaari ding baguhin ang chakra papuntang magnetism. Nagtataka si Sakura paano ito nangyari dahil kahit na ito ang tunay na katawan ng pangatlong Kazekage ang ginagamit, ito pa rin ay isang manika, at napapatanong si Sakura na bakit ang manika na iyon ay may chakra. Hindi sumang-ayon si Lady Chiyo dahil ang isang human puppet ay ginawa mula sa tunay na living body, at ito ay naiiba sa pangkaraniwan na tulad sa kanyang nanay at tatay na puppet, at si Sasori lang kayang gumawa ng isang human puppet, at ginawa iyon habang ang buhay na chakra ay nasa katawan pa rin, at pwedeng gamitin ang jutsu ng tao na mula sa nakaraang buhay, at iyon ang pinakamalaking benepisyo ng human puppet. Pinapalayas ni Lady Chiyo doon si Sakura dahil siya na ang bahala dito, at ito ay masyadong hindi inaasahan. Sinabi ni Lady Chiyo na imposible kay Sakura ang puppet na iyon. Nagsimula na si Sasori na gamitin ang Iron Sand na scattered shower. Nagulat ang lahat dahil napakabilis nito, at niligtas ni Lady Chiyo si Sakura. Prinotektahan ng tatay na puppet si Lady Chiyo mula sa Iron Sand. Tinanong ni Sasori na binago ba ito ni Lady Chiyo dahil may chakra shields, at mukhang pinalakas ito kumpara nung araw na pinaglalaroan niya ang mga ito. Hindi magalaw ng maayos ni Lady Chiyo ang tatay na puppet. Inaasahan ito ni Lady Chiyo dahil ang Iron Sand ay pumipigil sa kanyang paggalaw. Sinabi ni Sasori na kailangan iwasan ang jutsu na ito at hindi ito sasanggan. Tinanong ni Sasori na pagligtas sa babae ang kaya lang gawin ni Lady Chiyo. Nilagay ni Sasori ang Iron Sand sa buong katawan nito, at basta mayroon siyang pangatlong Kazekage na magnetism ang puppet na iyon ay walang kwenta. Sinabi ni Sasori na sasabayin niyang atakihin ang dalawa, at upang masigurado niya na mapapatay sila ay ihuhugis niya ito na isang lethal weapon. Naghugis patusok ang Iron Sand at nakatutok sa dalawa. Hindi nahahayaan ni Sasori na makatakas ng pangalawang beses ang dalawa. Sinabi ni Sasori na gamit lang isang puppet ay hindi kaya ni Lady Chiyo bantayan silang dalawa. Tinanong ni Sasori kung anong gagawin ni Lady Chiyo. Bumagsak na ang Iron Sand. Nakaligtas sina Sakura at Lady Chiyo kaya nagulat si Sasori. Hindi masara ni Lady Chiyo ang kanyang puppet na kamay kaya natatawa si Sasori. Hindi na din makagalaw ang nanay na puppet. Tinanong ni Sasori na anong gagawin ni Lady Chiyo na hindi niya na kayang magalaw ang dalawang puppet. Nung bata pa si Sasori ay pinatay ng White Fang ng Konoha ang mga magulang nito. Nalulungkot at naaalala ni Sasori ang mga magulang niya, kaya nalulungkot din si Lady Chiyo kay Sasori. Nakita ni Sasori ang puppet. Tinanong ni Lady Chiyo kay Sasori na nagustuhan niya ba ito, at ito ay ang Puppet Master Jutsu na pinapasa sa bawat generasyon nila, at gusto niya bang matutunan ito. Nagulat si Sasori at tinanong kay Lady Chiyo kung tuturuan ba siya nito. Sinabi ni Lady Chiyo na sumama si Sasori sa kanya. May pinuntahan ang dalawa na isang silid. Sinabi ni Lady Chiyo kay Sasori na ang mga nandito ay isang prototype, at mga hindi kumpleto na puppet na ginawa sa Hidden Sand Village. Sinabi ni Lady Chiyo na pwedeng gamitin ni Sasori ang lahat na nandoon para gumawa siya ng kanyang sariling puppet. Sinilip ni Lady Chiyo si Sasori. At nagulat na katabi ni Sasori ang dalawang puppet na parang kanyang magulang. Sinilip ulit ni Lady Chiyo si Sasori at nakita niyang ginagawa ni Sasori na magulang ang puppet. Ang saya ni Sasori ay nabahidan ng lungkot nang natanggal niya ang chakra thread sa dalawang puppet. Sinabi ni Sasori na ang pinakamagaling na puppet master sa buong mundo ay isa lamang tao kapag wala ang puppet. Tinanggal ni Lady Chiyo ang kamay na puppet. Nagpalabas ulit ng Iron Sand ang puppet na pangatlong Kazekage. Napapaisip na lang si Lady Chiyo kung anong gagawin niya sa sitwasyon na ito. Pinapalayas ni Lady Chiyo si Sakura dito, ngunit napatulala si Sakura. Tinanong ni Lady Chiyo na anong problema kay Sakura at pinamamadali niya rin ito, dahil kakasabi niya lang na imposibleng lumaban si Sakura dito, at siya na ang bahala kaya tumakbo na ito. Sa tingin ni Sakura na may magagawa siya kahit konti dito. Sinabi ni Sakura na gamitin siya ni Lady Chiyo kaya nagulat si Lady Chiyo. Naisipan ni Sakura na magagawa niya ngayon ay magiging puppet ni Lady Chiyo at lumaban. Sinabi ni Sakura na kung gagamitin siya ni Lady Chiyo ay hindi mapipigilan ni Sasori ang kanyang paggalaw gamit ang Iron Sand. Sinabi ni Lady Chiyo na kaliwang kamay na lang natitira sa kanya, kaya hindi niya masusuportahan si Sakura tulad ng dati.
Sumagot si Sakura na okay lang siya doon, at kahit wala siyang weapon na katulad ng puppet ay mayroon naman siyang lakas ng loob na tulad ng kanyang master. Napangisi si Lady Chiyo nang sinabi ni Sakura si Tsunade, at naglagay ng chakra thread kay Sakura. Sinabi ni Lady Chiyo na ang kapangyarihan ng pangatlong Kazekage ay magnetism kaya hindi gagana dito ang weapon na gawa sa iron at steel. Sinabi ni Sakura na marunong siyang gumamit ng kamao na tulad ng kanyang master. Nagsimula ng sumugod si Sakura. Sumugod si Sasori at iniwas ni Lady Chiyo si Sakura. May sumulpat na iron sand sa taas ni Sakura at bumagsak sa harapan niya, ngunit naiwasan ito ni Sakura, at inatake ang iron sand. Kinontrol ulit ni Sasori ang iron sand at pinaikot. Habang umiikot ang iron sand ay pinatama ito kay Sakura, kaya umiwas si Sakura. Habang pababa pa lang si Sakura ay tatama ulit sa kanya na iron sand, kaya umiwas ulit si Sakura. Bumalik ulit kay Sakura ang umiikot na iron sand, kaya umiwas ulit si Sakura. Sinuntok ni Sakura ang umiikot na iron sand. Nakita ni Sakura na may susugod sa kanyang iron sand kaya sinipa niya ito. Ang iron sand na sinipa ni Sakura ay babagsak sa kanya kaya umiwas si Sakura. Sinuntok ulit ni Sakura ang iron sand. Gumuguho ang taas ng hideout dahil kay Sakura. Nagtataka si Kakashi kung anong nangyayari dahil sa narinig niya sa direksyon na nagmumula kay Sakura at Granny Chiyo. Sinabi ni Kakashi na wala siyang paraan na para tingnan ito, at ang radyo ay wala na sa range ngayon kaya kailangan niya ng magmadali. Naiinis si Naruto dahil wala silang magagawang progreso kapag hinahabol lang nila ito. Sinabi ni Naruto na sobrang bagal ni Kakashi, at hindi nila makikita ito kung hindi nila bibilisan. Sinabi ni Kakashi na ito ay okay lang dahil siya ang susunod na target nito, at hindi ito lalayo sa kanila na hindi na nila ito makikita. Sinabi ni Naruto na magmadali si Kakashi at sabihin sa kanya kung paano ito mapipigilan. Sinabi ni Kakashi na huwag mag-alala si Naruto dahil mayroon siyang naiisip na ilang stratehiya, at kailangan ng kaunting oras para handain ito. Sinabi ni Naruto na hindi na siya makakapaghintay ng ganoong katagal, at gusto niya agad iligtas si Gaara. Kahit na hindi alam ni Deidara ang stratehiya nila ay swerte pa rin siya dahil ang Jinchuriki ay maliit ang utak, at guguluhin niya sila upang hindi sila makapaghanda. Naiisip ni Deidara kung makakasabay ang dalawa sa kanyang bilis. Bumilis si Deidara kaya nainas si Naruto at hinabol ito, pero hindi mapigilan ito ni Kakashi. Naiinis si Kakashi na hindi niya mapipigilan si Naruto, kaya wala na siyang choice kundi tatapusin niya na ito gamit iyon. Habang naglalaban si Guy ay may narinig siya kaya tinanong niya sa tatlo kung narinig nila ba ang ingay na iyon. Sumagot si Neji kay Guy ng oo na naririnig niya ito ng malinaw. Sinabi ni Tenten na ang sounds na iyon ay nagmumula sa hideout ng kalaban. Habang naglalaban si Lee ay naririnig niya ang ingay na iyon kaya nagtataka siya kung anong nangyayari. Tinanong ni Guy kung nakikita ba ni Neji ang nangyayari. Sumagot si Neji na nasa gitna siya ng laban ngayon kaya mahihirapan siyang ihatid ang anumang bagay ng tumpak. Ininform ni Neji na ang hideout ng kalaban ay nawawasak ng napakabilis. Nagtataka ang lahat kung nanalo ba sina Sakura at Granny Chiyo o sila ay natalo. Sinabi ni Neji na hindi niya alam kung ano talaga ang nangyayari dahil pantay ang laban ng dalawang panig. Natuwa si Tenten na pantay ang laban. Inaasahan ito ni Lee kay Sakura at siya din ay hindi magpapatalo. Sinabi ni Sasori na ito ay may nakakamangha na lakas. Sinabi ni Lady Chiyo na sa kaunting oras ay nagsisimula na mabasa ni Sakura ang attack pattern ni Sasori, at si Sakura ay magiging maayos kahit wala ang tulong niya, at hindi niya inakala na ganitong kagaling si Sakura, at namamangha siya kay Sakura. Pinasugod ni Sasori ang Iron Sun kaya iniwasan ito ni Sakura. Sinabi ni Lady Chiyo na si Tsunade ay may magaling na estudyante. Tinanong ni Tsunade na kung alam ba ni Sakura kung bakit ang attack ability ang pangalawang importante sa medical ninja, kaya sumagot ng oo si Sakura dahil ang role ng medical ninja ay suportahan ang unit, at sila nandoon upang gamutin ang comrades na nasa laban, kaya ang kanilang healing ability ay napaka-importante. Sumagot ng hindi si Tsunade dahil ang pinaka-importante ay ang ability na makaiwas sa pag-atake ng kalaban, at nagtataka si Sakura na ability na makaiwas. Sinabi ni Tsunade na siguraduhin ng isang medical ninja na hindi sila matatamaan sa pag-atake ng kalaban. Nagtanong ng bakit si Sakura, kaya sinagot ito ni Tsunade na sino ang magpapagaling ng miyembro ng unit kung ang medical ninja ay mamamatay, at nagulat si Sakura. Ininform ni Tsunade na aatakihin niya ngayon ng tunay si Sakura, at ito ay pagsasanay ni Sakura upang makaiwas sa lahat ng atake, at hindi siya magpipigil. Sumugod si Sakura habang iniiwasan ang Iron Sand na kinokontrol ni Sasori.
Umatake si Tsunade at napapikit si Sakura, kaya sinabihan ni Tsunade na huwag pumikit si Sakura habang tinulak niya si Sakura. Tinanong ni Tsunade na bakit pinikit ni Sakura ang kanyang mata sa harap ng isang kalaban. Sinabihan ni Tsunade na panoodin ng mabuti ni Sakura ang paggalaw ng kalaban, na bago, habang, at pagkatapos nitong umatake, at huwag niyang hahayaan na may makaligtaan siya na kahit na maliit na paggalaw. Sinabi ni Tsunade na parang narinig na ito ni Sakura na ang bawat tao ay may dominant hands, dominant legs at habat sa maraming iba't ibang dahilan, at isang pattern na pinapakita kapag sila ay gumalaw, at kapag ang shinobi ay naging isang chunin o isang jonin ay nagsasanay sila upang mabawasan ang habit na iyon, para mawala ang kanilang intensyon sa mata ng kalaban, pero hindi ito kumpletong matatanggal, at dapat niyang makita ang kahinaan ng kalaban, at kailangan niya hanapin ang kahinaan nito ng mabilis. Nakikita ni Sakura na ang daliri ni Sasori ay laging gumagalaw bago ito umatake at halata iyon dahil siya ay kumokontrol ng puppet na gamit ang chakra string sa kanyang daliri, pero iyon ang kahinaan ng puppet master. Nagsisimula ng mabasa ni Sakura ang direksyon ng pag-atake ni Sasori na kasama ang pattern ng kanyang daliri at paggalaw ng kamay. Nakikita ni Sasori na pinagmamasdan siya ng mabuti ni Sakura. Sa tingin ni Sasori na marami nang naaaksaya na oras, kaya wala siyang choice kundi gamitin ang ilan pang chakra, at tatapusin niya si Sakura ng ganoon. Kinalat ni Sasori ang Iron Sun kaya nagulat si Sakura dahil ang range na ito ay napakalaki. Tinulungan ni Lady Chiyo si Sakura na makatakas, ngunit mahaba ang range ng Iron Sand. Nadaganan ng bato si Lady Chiyo kaya hindi siya makagalaw. Nakita ni Lady Chiyo si Sakura kaya tinanong niya ito kung ayos lang ba siya. Nasugatan si Sakura sa Iron Sun, at nahihilo si Sakura. Nagulat si Lady Chiyo na nalason si Sakura. Gaya ng hinala ni Lady Chiyo na ang Iron Sand ay may poison. Bumagsak si Sakura. Natatawa si Sasori dahil ang poison ay nagsisimula ng umipekto. Sinabi ni Sasori na mamaya ay magmamanhid ang katawan nito at hindi na kayang makagalaw, at ito ay tatagal ng 3 araw kung iiwanan niya ito, pero wala siyang intensyon na gawin iyon. Pinasugod na mismo ni Sasori ang pangatlong Kazekage na puppet at naglabas ng patalim, kaya nagulat si Lady Chiyo. Sa tingin ni Sasori na tapos na si Sakura, ngunit sinuntok ni Sakura ang pangatlong Kazekage na puppet. Nagsisibagsak na ang Iron Sand nang nawasak ang puppet na pangatlong Kazekage. Pinuntahan ni Sakura si Lady Chiyo. Nagtataka si Sasori kung anong nangyayari. Tinanggal ni Sakura ang nakadaga na bato kay Lady Chiyo. Naiisip ni Sasori na hindi na dapat makakagalaw ang babaeng iyon. Sa tingin ni Sasori na hindi kayang kontrolin ng lola niya ang babaeng iyon dahil hindi ito makagalaw sa ganoong kondisyon, at ginalaw mismo ng babaeng ito ang kanyang sarili. Nagtataka si Sasori na paano ito nakagalaw. Akala ni Sasori na poison niya si Sakura. Tinanong ni Lady Chiyo na paano ito nakagalaw kaya sumagot si Sakura na gumamit siya ng isang antidote. Tinanong ni Lady Chiyo na saan niya nakuha ang bagay na iyon, kaya sumagot si Sakura na nung gumagawa siya ng antidote para kay Kankuro sa village ng Hidden Sun, at kaya niya lang gawin ay 3, at ginamit niya ang isa sa 3 upang pagalingin si Kankuro. Alam ni Sakura na ang kalaban ay gagamit ng poison, kaya gumawa siya ng 2 pa na nakalagay sa injection at dinala niya ang 2. Nalaman na ni Lady Chiyo ang nangyari. Ininform ni Sakura na ginamit niya ang isa. Sinabi ni Sakura na 3 minuto lang ang epekto ng antidote, at habang ito ay gumagana na kahit ilan beses itong matamaan ng poison ay naging hindi nakakapinsala na protein. Hindi hahayaan ni Sakura na malaman ni Sasori na mayroon siyang antidote. Alam ni Sakura na mayroon siyang pagkakataon na nung nilabas ni Sasori ang kanyang huling intensyon at nagpabaya, kaya hindi niya ito magagamit hanggang sa pinakahuling sandali, at ngayon isa na lang ang natitira. Ibibigay niya ang huling antidote kay Granny Chiyo. May naramdaman si Lady Chiyo, at tinanong ni Sakura kung ayos lang ba si Lady Chiyo. Nagtataka si Sasori kung ang poison ay na-neutralized. Napapaisip si Sasori kung pinag-aralan nila ang components gamit ang poison na nung dating nakalaban niya. Sa tingin pa rin ni Sasori na hindi iyon mangyayari dahil kahit na may ilang tsansa sila na magawang pag-aralan ang components, ay hindi nila makakayang makagawa ng isang antidote ng ganoong kadali dahil ang concoction ng isang antidote ay napakahirap, na kahit ang maliit na pagkakamali ay hindi pinahihintulutan na kahit siya na gumawa ng poison ay kinailangan ng isang ratio chart para sa concoction nito. Sinabi ni Sakura na hindi siya maaapektuhan ng poison ng susunod na 3 minuto, at lahat ay nakadepende sa 3 minuto na iyon, at nag-okay si Lady Chiyo. Hindi sumasang-ayon si Sasori na si Lady Chiyo ang gumawa ng antidote dahil siya ay mayroong mas mataas na level sa medical ability sa Hidden Sun kaysa sa iba. Gumawa siya ng poison na kahit si Lady Chiyo ay hindi kayang makagawa ng mabilis na antidote.
Nakikita ni Sasori na isang medical ninja rin ang kasama ni Lady Chiyo at naalala niya na ito ay nanggaling sa Konoha at ang kasalukuyang Hokage ng Konoha ay si Tsunade na kilala bilang isang pinakamataas na medical ninja. Napagtanto na ni Sasori na si Sakura ang gumawa ng antidote. Naramdaman na ni Lady Chiyo ang kanyang kaliwang kamay kaya ininform agad ito kay Sakura na okay na ito ngayon at tumigil na si Sakura. Hingal na hingal si Sakura. Sinabi ni Lady Chiyo na hindi kapani-paniwalang lakas, pag-iwas, at pagpapagaling ng pinsala, lahat ay kinakailangan ng maraming chakra. Sa tingin ni Lady Chiyo na umabot si Sakura sa kanyang limit. Pinapagaling ni Sakura ang kanyang natamong pinsala. Naisipan ni Deidara na gamitin ang kanyang natitirang detonation clay, at tatanggalin niya ang copy ninja. Nagbagsak si Deidara ng maraming detonation clay. Nakadaan si Naruto ng maayos pero kapag si Kakashi na ay bigla siyang hinabol ng detonation clay upang sumabog at patuloy na hinahabol si Kakashi. Sinabi ni Kakashi na sa sobrang liit ng mga ito ay hindi kaya itong matamaan ng shuriken. Sa tingin ni Kakashi na ang special skill ng mga ito ay ang malakas na pagtalon dahil sa kanilang mga paa. Naisip ni Kakashi na lalabanan niya ang mga ito sa bilis. Binilisan ni Kakashi ang kanyang sarili ngunit nahahabol pa rin siya ng detonation clay. Pinapatigil ni Kakashi si Naruto ngunit ayaw ni Naruto. Pinaalalahanan ni Kakashi na huwag gagawa si Naruto ng anumang reckless na gawain sa kanyang sarili, kaya sumagot ng okay si Naruto. Nagkakaroon ng problema si Kakashi dito. Sinabi ni Sakura na sa ngayon napatigil niya ang pagdurugo ng malaki niyang sugat, at gagamitin niya ang lahat ng natitira niyang chakra sa pag-atake, at kung hindi niya tatapusin si Sasori sa susunod na 3 minuto ay wala nang susunod pa. Sinabi ni Lady Chiyo na ang epekto ng antidote ay tatagal ng 3 minuto. Tinanong ni Sakura kung kaya bang lumaban si Lady Chiyo at wala na silang oras. Tumayo na si Lady Chiyo at tinago ang antidote dahil tatapusin niya na ito. Sinabi ni Kakashi na hindi ito ang oras para titigan niya ang mga bagay na iyon, at kung iiwanan niya si Naruto ng mag-isa, ay maaari itong mawalan ng kontrol anumang oras. Umatras si Kakashi kaya sumunod din ang detonation clay. Napagtanto ni Kakashi na pinapanatili ng mga ito ang kanilang distansya na kapantay kung paano siya umatras, at pinipigilan siyang makapasok. Bumaba si Kakashi at tumakbo palayo, at hinabol ng detonation clay si Kakashi. Gusto ni Kakashi na sinusundan siya ng detonation clay. May nakita siyang pagkakataon na tumalon pa kabila, ngunit nakasunod pa rin ang detonation clay at dinikitan si Kakashi. Nagulat si Kakashi at sumabog ang detonation clay. Natuwa si Deidara dahil nahuli si Kakashi. Nagtataka si Naruto sa nangyayari kay Kakashi. Tumigil si Deidara kaya tumigil din si Naruto. Natutuwa si Deidara na silang dalawa na lang ngayon. Inasar ni Deidara na huwag sumimangot ng ganoon ito dahil siya nandoon upang hayaan na makita muli ni Naruto ang kanyang kaibigan, at patuloy pa rin inaasar ni Deidara ito. Sa sobrang asar ni Naruto ay sumugod ito ngunit pinigilan ni Kakashi. Nagulat si Deidara dahil akala niya na namatay na ito. Nagsorry si Kakashi dahil hindi siya mismo ang sumabog. Nung bumaba si Kakashi ay nag-shadow clone ito at ang sumabog ang shadow clone ni Kakashi, at ang tunay na Kakashi ay nagtago. Sinabihan ni Kakashi si Deidara na sa susunod ay dapat alamin ng kanyang detonation clay kung ano ang pinagkaiba ng tunay na katawan at sa isang shadow clone, at inasar ni Kakashi na kung may susunod pa kay Deidara. Hahabulin ni Naruto si Deidara ngunit pinigilan ito ni Kakashi. Sinabi ni Kakashi na sisiguraduhin nila na makukuha nila si Gaara, at pinapakalma niya si Naruto. Sinabi ni Deidara na magagalit ulit sa kanya si Sasori dahil hindi siya naghanda ng sapat, ngunit hindi niya estilo na isipin ang bawat maliit na detalye at laging naghahanda ng perpekto. Ang pagharap sa mga bagay na may flexible mindset na kahit ano pa ang sitwasyon ay humahantong sa pagbuo ng innovation bilang isang artist. Napapaisip si Deidara kung anong gagawin niya. Sinabi ni Kakashi na makinig si Naruto dahil hindi siya sanay sa ganoong klaseng kalaban, at ito din ay isang long-range type, at ang pinakamasamang makakalaban para sa isang tulad niya na dalubhasa sa close-range battle, at may dalawang paraan lang upang matalo ang ganitong klaseng kalaban. Ang una ay palapitin ang kalaban sa isang close-range fight at talunin ito. Ang pangalawa ay atakihin ang kalaban gamit ang long-range attack. Tinanong ni Naruto na paano nila magagawa iyon. Sinabi ni Kakashi na kahit anong paraan ang gagawin dahil ang isang unit ay nangangailangan ng alinman sa isang comrade na dalubhasa sa long range. Attack so isang tao na kayang gumamit ng support ninjutsu para sa long range battles, at wala sila kahit isa nito kaya imposible nilang matalo ang kalaban, pero ito ay naiiba kung magiging kasing talino ni Shikamaru. Sinabi ni Naruto na sabihin ni Kakashi ito ng direkta kung anong mayroon si Kakashi.
Sinabi ni Kakashi na siya ay isang Jonin na kasing talino ni Shikamaru at mayroong support ninjutsu para sa long-range battles. Nagmamadali si Naruto na gawin iyon dahil mayroon sila kung ano ang kinakailangan upang matalo si Deidara. Sinabi ni Kakashi na hindi ito gagana ng ganoong kadali dahil hindi niya iiwanan ang kanyang sarili ng bukas kung hahabulin lang nila ito. Dagdag ni Kakashi na pumasok ito sa Hidden Sand ng mag-isa at tinalo si Gaara, at siya din ay miyembro ng Akatsuki. Ininform ni Kakashi kay Naruto na ang magagawa lang nila ay maghahanap ng butas sa kanyang depensa at magtulungan silang dalawa. Pinapalapit ni Kakashi si Naruto dahil sasabihin niya ang plano. Inaamin ni Sasori na nakakamangha si Sakura dahil hindi niya inakala na kayang mawasak nito ang pangatlong Kazekage. Sa tingin ni Sasori na wala ng kwenta na gumamit pa ng iba pang human puppets. Ininform ni Sasori na hindi niya pa ito nagagamit nung siya ay sumali sa Akatsuki at hindi niya na matandaan kung kailan niya ito ginamit. Nagulat si Sakura sa nakita niya. Nalaman na ni Lady Chiyo kung bakit hindi ito tumanda nung siya ay umalis sa Hidden Sand dahil si Sasori ay naging puppet. Sinabi ni Sasori na sobrang tagal na nung ginamit niya ang kanyang sarili. Nagulat si Sakura na binago ni Sasori ang kanyang sarili ng isang human puppet. Sa tingin ni Sakura na ang weapon sa loob ni Sasori ay naglalaman ng poison, at lumampas na siya ng 1 minuto nung ginamit niya ang antidote sa kanyang sarili, at ang epekto ng antidote ay tatagal ng wala pang 2 minuto, at sa ganoong oras ay gusto ni Sakura na mabago ang laban na ito sa close-range battle at tatapusin niya si Sasori. Gumamit ng apoy si Sasori kaya umiwas ang dalawa at pumunta sa likod ng bato upang pangsangga sa atake ni Sasori. Tumigil ang apoy kaya nagkaroon ng pagkakataon si Sakura na bumato ng kanay ngunit nagpalabas ulit si Sasori ng apoy na natunaw ang kanay. Hindi kaya ni Sakura na lumapit ng padalos-dalos kay Sasori. Natunaw ang pinagtatagwa na bato ni Lady Chiyo kaya lumipat ito sa iba pang bato. Palipat-lipat ang dalawa dahil natutunaw ang batong pinagtatagwa nila hanggang sa isang bato ang pinagtagwa nilang dalawa. Sinabi ni Sakura na 1.5 na minuto ang natitira. Nakita ni Sasori si Lady Chiyo kaya pinaapuyan niya ito, at nagulat si Sakura. Nakaalis si Lady Chiyo at umatake gamit ang ulo ng puppet ng pangatlong Kazekage, ngunit tinunaw ito ni Sasori. Sinabi ni Sasori na naglagay si Lady Chiyo ng chakra thread nung naglalaban silang dalawa, pero hindi na ito gagana ng pangalawang beses. Ginamit nila ulit ang bato pangsangga sa apoy. Tinanong ni Sasori na anong problema at hindi ba siya aatake. Sinabi ni Sakura na ang epekto ng antidote ay tatagal na lang ng 1 minuto. Gumamit ng tubig si Sasori kaya pinapaalis ni Lady Chiyo si Sakura doon. Nataman ng tubig ang bato at nawasak. Umiiwas ang dalawa sa atake ni Sasori. Tinanong ni Sasori na gaano katagal nilang balak tumakbo. 20 segundo na lang ang natitirang epekto ng antidote kay Sakura. Umatake si Sasori at nataman si Sakura. 15 segundo na lang ang natitira kay Sakura. Sumugod si Sasori kay Granny Chiyo. Hindi hahayaan ni Sakura ito kaya hinila niya ito. Gumawa ng paraan si Sasori upang hindi siya mahila ni Sakura. Patuloy pa rin si Sakura na hinihila ito kahit na 5 segundo na lang ang natitira sa kanya. Nagawa ni Sakura na mapatigil si Sasori kaya nahinas si Sasori, at nagulat si Lady Chiyo. Hinila ni Sakura papunta sa kanya si Sasori upang wasakin ito. Sinabi ni Sakura na nagawa nilang matalo ito sa saktong oras na matatapos ang antidote. Sinabi ni Sakura kay Granny Chiyo na nagawa nila. Nakikita ni Deidara na si Naruto ay kalmado, kaya nagtataka si Deidara kung ano pinaplano ng mga ito. Tinanong ni Naruto kung hindi pa ba siya handa, kaya sumagot si Kakashi na maghintay si Naruto dahil wala siyang maraming chakra katulad niya, at ito ay gugugol ng maraming oras. Habang lumalapit si Sakura ay nagulat siya nang naririnig niya si Sasori. Nagulat din sina Lady Chiyo at Sakura nang nakita nila nagbubuo ang katawan ni Sasori. Kinuha ulit ni Lady Chiyo ang kanyang puppet na kamay. May kinuha si Lady Chiyo. Hindi inaasahan ni Lady Chiyo na gagamitin niya ulit ang jutsu na sinelyado niya mismo. Nirilis ni Lady Chiyo ang jutsu na ito. Nilabas ni Lady Chiyo ang 10 puppet. Sinabi ni Sasori na ang ability ng isang puppet master ay sinusukat sa pamamagitan ng bilang ng kayang gamitin na puppet. Nagulat si Sakura na 10 ang puppet. Sinabi ni Sasori na ginamit ni Lady Chiyo ay ang secret technique at narinig niya ang chismis tungkol dito na ang device na ginagamit niya ay nagpabagsak ng isang castle na mag-isa na ang white secret technique na ang Chikamatsu collection na 10 puppets, at ang 10 masterpieces ni Monzemo na ang unang puppeteer ng Puppet Master Jutsu, at ito ay isang great collection ng puppets. May nilabas si Sasori, kaya nagulat sina Sakura at Lady Chiyo. Sinabi ni Sasori na nagawa niyang pabagsakin ang isang nation. Hindi makapaniwala si Lady Chiyo na naging ganoon kalakas si Sasori.
Nabigla si Sasori sa kanyang sarili dahil tumagal ang laban niya sa isang batang babae at isang matanda. Hindi inakala ni Sasori na ilalabas niya ang kanyang huling device. Gumamit si Sasori ng secret red move na performance of 100 Puppet. Lumapit si Sakura kay Lady Chiyo. Sinabi ni Lady Chiyo na huwag na lumaban si Sakura dahil ang epekto ng kanyang antidote ay nawala na, pero lalaban pa rin si Sakura. Sinabi ni Lady Chiyo na gawin nilang dalawa ito na huling paglalaban. Sumugod na ang 100 puppet ni Sasori at hinanda ni Lady Chiyo ang kanyang 10 puppet. Nawasak ni Lady Chiyo ang maraming puppet ni Sasori. Inatake ni Sakura ang iba pang puppet. Pinaatake na din ni Lady Chiyo ang iba pa niyang puppet. Halos nawawasak ni Lady Chiyo ang puppet ni Sasori. Gumamit si Lady Chiyo ng Jutsu na 3 Treasure Suction Crush. Napapagod si Sakura dahil ang dami ng puppet at nahihirapan siyang labanan ng mga ito ng one-on-one. Umiwas si Sakura sa atake at pumunta sa masikip na lugar upang hindi makapasok ang mga puppet. Aatakihin ni Sakura ang mga nakaipit na puppet. Hindi mahigop ni Lady Chiyo ang lahat dahil sobrang dami nito. Umatake sa taas ang ibang puppet ni Sasori upang tanggalin ang puppet ni Lady Chiyo na may Jutsu. Nakita ni Lady Chiyo na may susugod sa likod ni Sakura kaya prinotektahan ito ni Lady Chiyo. Sinabi ni Lady Chiyo na tingnan ni Sakura ng mabuti ang kanyang paligid. Sigurado si Lady Chiyo na hindi na masyadong marami ang puppet ni Sasori ngayon, pero sa tingin ni Lady Chiyo na mas nakafocus na si Sasori sa bawat puppet ngayon, at mayroon na lang sila na isang antidote na natitira, at mas mahihirapan sila kung may masusugatan sa isa sa kanila. Nagkaroon ng pagkakataon si Sasori na umatake ng direkta kay Lady Chiyo. Inatake ni Lady Chiyo ang umatake sa kanya ng direkta. Tinanong ni Sakura kung okay lang ba si Lady Chiyo. Sinabi ni Lady Chiyo na hindi na ni Sakura kailangan mag-alala sa kanya, at ang mas mahalaga ay puntiryahin si Sasori, at aatakihin niya ang ibang mga puppet. Sumugod ang puppet ni Sasori at ganun din si Sakura habang siya ay binabantayan ng puppet ni Lady Chiyo. May ibibigay si Lady Chiyo kay Sakura at muntikan ng matamaan ng mga patalim si Sakura, at kinuha ito ni Sakura. Patuloy na umaatake ang puppet ni Lady Chiyo sa puppet ni Sasori upang makalapit si Sakura kay Sasori. Nawawasak na ang puppet ni Lady Chiyo at umiiwas si Sakura sa mga atake. Iniiwasan ni Sakura ang mga puppet at may ibinato papunta kay Sasori. Dumikit si Sasori sa pader at hindi gumagalaw. Natuwa si Sakura dahil nagawa nila. Sinabi ni Lady Chiyo kay Sasori na hindi siya makakagalaw dahil ang Seliado na iyon ay pinipigilan ang lahat ng chakra, at hindi na niya magagamit ang kanyang chakra, at ito na ang katapusan. Naramdaman ni Lady Chiyo ang poison, kaya nag-aalala si Sakura at lumapit habang sinabi na gamitin agad ni Lady Chiyo ang antidote. Nasa likod ni Lady Chiyo si Sasori. Nagulat si Lady Chiyo na nasa likod niya si Sasori. Sasaksakin na sana ni Sasori si Lady Chiyo ngunit humarang si Sakura kaya si Sakura ang nataman ng patalim. Nag-aalala si Lady Chiyo kay Sakura kahit may iniinda itong sakit dahil sa poison. Tinanong ni Sakura na ayos lang ba si Lady Chiyo at kaya niya bang gumalaw. Sinabi ni Sasori na nag-aalala pa rin si Sakura sa ibang tao kahit na may ganto siyang pinsala. Binaon pa lalo ni Sasori ang patalim kaya mas lalong nasasaktan si Sakura. Nagtataka si Lady Chiyo na paano ito nangyari. Napagtanto na ni Lady Chiyo nang nakita niya na may nawawala sa katawan nung nahuli nila. Sinabi ni Sasori na bilang isang medical ninja ay dapat niyang naiintindihan ang kanyang sitwasyon ngayon. Pinapatahimik ni Sakura si Sasori, at natutuwa si Sasori dahil napakatapang ni Sakura. Nagtataka si Sasori kung hanggang kailan tatagal si Sakura. Binaon pa lalo ni Sasori ang sword, kaya nasaktan si Sakura. Nagulat si Sasori dahil pinapatigil ni Sakura ang pagdurugo at pinapagaling ang kanyang sarili kahit na nakabaon sa kanyang katawan ang sword. Sinabi ni Sakura kay Lady Chiyo na okay lang siya kaya gamitin ni Granny Chiyo agad ang antidote. Nakikita ni Sasori na nagsisimula ng umipekto ang poison. Sinabi ni Sakura na ang kanyang katawan ay nagmamanhid mula sa poison kaya hindi niya na kayang kontrolin ng maayos ang kanyang chakra. Tinurok ni Lady Chiyo ang antidote kay Sakura kaya nagulat si Sakura. Tinanong ni Sakura na bakit niya itinurok sa kanya ang poison, ngunit hindi sumagot si Granny Chiyo dahil bumagsak ito. Hindi makapaniwala si Sasori na bakit pinipili ng lahat na mamatay para sa kapakanan ng iba. Tinatanggal ni Sasori ang sword, ngunit hinihila ito ni Sakura kahit na siya ay nasasaktan. Hindi mahila ni Sasori ang kanyang sword. Hindi hahayaan ni Sakura na makaalis si Sasori. Nagising ulit si Lady Chiyo. Sinabi ni Sasori na walang saysay na maghilahan sila ni Sakura, kaya tinanggal niya ang kamay at lumayo.
Sumugod ulit si Sasori upang patayin si Sakura, ngunit napagalaw ni Lady Chiyo ang nanay at tatay upang saksakin si Sasori, at nagulat sina Sakura at Sasori. Napatingin na lang si Sasori sa dalawang puppet at ang sword na nakasaksak sa kanyang dibdib. Sinabi ni Lady Chiyo na sa huli ay nagpabaya si Sasori. Nagtataka si Sasori sa sinabi ni Lady Chiyo at nakita niya na may nilagay na jutsu ang isang puppet ni Lady Chiyo. Sinabi ni Lady Chiyo na ngayon ay hindi na makakagalaw si Sasori, na kahit mayroon siyang katawan ng puppet ay kailangan pa rin niya na isang parte na nabubuhay upang makagamit ng chakra, at iyon ang kanyang kahinaan, at ang parteng iyon na nasa kaliwang dibdib ay nawawala mula sa shell na iyon. Sa tingin ni Lady Chiyo na ginawa ni Sasori ito nung hindi pa natatapos ang jutsu at lumipat sa ibang puppet. Dagdag ni Lady Chiyo na ang katawan ng puppet ay isa lamang manika dahil ang kanyang tunay na katawan ay ang parte ng dibdib na iyon na naglalabas ng chakra. Bumagsak si Sakura. Lumapit si Lady Chiyo kay Sakura. Tinanggal ni Lady Chiyo ang sword habang isasarado niya ang sugat at sinabi kay Sakura na tiisin ang sakit. Natanggal ni Lady Chiyo ang sword kaya guminhawa ang loob ni Sakura. Sinabi ni Sasori na ito ay walang kwenta dahil natusok niya ang vital point nito, at mamaya ay mamamatay na ito kahit na walang poison, at nawalan ito ng maraming dugo. Alam ni Sasori na medical ninja din si Lady Chiyo kaya pinuntiryan niya ang spot na hindi kayang pagalingin ni Lady Chiyo. Sinabi ni Lady Chiyo na tapos na siya sa first aid treatment ng medical ninjutsu, at ang ginagawa niya ngayon ay hindi medical ninjutsu. Nagtataka si Sasori. Sinabi ni Lady Chiyo na binibigay niya ang kanyang sariling life energy, at ito ay isang reanimation ninjutsu. Dagdag ni Lady Chiyo na ang jutsu na ito ay ginugol niya ng maraming taon na likhain ito na para lang kay Sasori, at siya lang pwedeng gumamit nito, at gamit ang jutsu na ito ay pwedeng maibalik ang buhay na kahit ang puppets, ngunit kapalit ang buhay ng taong gumamit ng jutsu na ito. Sa tingin ni Lady Chiyo na ito ay isang panaginip na hindi mangyayari. Tumayo na si Sakura. Nagtataka si Sasori dahil akala niya na ang gumamit ng reanimation ninjutsu ay mamamatay, upang pumalit sa taong namatay na muling mabubuhay. Sumagot si Lady Chiyo na ang pinsala ni Sakura ay malala pero hindi siya patay kaya nagawa niya ito na walang natanggap na seryosong pinsala. Sinapak ni Sakura si Sasori. Sinabi ni Sasori na itigil niya iyon dahil ang katawan na ito ay walang nararamdaman na sakit, at kung patuloy ni Sakura sasaktan siya ay lalong sasakit ang kamao nito. Sinabi ni Sasori na ang mga babae ay laging gumagawa ng bagay na walang kabuluhan. Dagdag ni Sasori na wala siyang mararamdaman ng kirot na kahit mamatay ang kanyang blood-related na lola, at ang kanyang puso ay tulad lang ng katawan nito, at hanggang ngayon ay pumatay siya ng libo-libong tao, at parehas ito sa katulad nila. Galit na galit si Sakura. Tinanong ni Sakura na ano sa tingin ni Sasori ang buhay ng tao, at ano din ang tingin niya ang relative. Nagtataka si Sasori na ganoon ba dapat ang sinasabi ng isang shinobi. Tinanong ni Sakura na bakit ganoon ang kanyang pag-iisip. Pinapatigil na ni Lady Chiyo si Sakura dahil ito ay tradisyon at tinuturo sa Hidden Sand Village kaya humantong ng ganito si Sasori. Tinanong ni Sasori kung gusto ba ni Sakura ang katawan na ganito na hindi nabubulok at laging nabubuhay at ang isang puppet ay kayang gawin ng paulit-ulit at kaya niyang gumawa ng puppet hanggat gusto niya. Tinanong ni Sakura na ano talaga si Sasori. Sumagot si Sasori na siya ay isang tao na hindi kayang maging isang puppet, at siya ay isang hindi kumpletong puppet na mayroong living core, at hindi siya isang tao o isang puppet, at mamaya ay hindi na siya makakagalaw. Bago iyon ay gagawa si Sasori ng walang kabuluhan na isang reward sa kanya dahil natalo siya. Tinanong ni Sasori na kung gusto ba nitong malaman ang tungkol kay Orochimaru. Sinabi ni Sasori na sa 10 araw sa tanghali ay pumunta sa Tenchi Bridge na matatagpuan sa village ng Hidden Grass. Tinanong ni Sakura kung anong ibig sabihin ni Sasori. Sumagot si Sasori na nagtatrabaho ang kanyang spy bilang isang subordinate ni Orochimaru, at siya ay makikipagtagpo doon. Tumigil na si Sasori. In-inform ni Sakura kay Granny Chiyo na tapos na. Hindi sumang-ayon si Lady Chiyo dahil siya dapat ang natalo dahil nabasa ni Sasori ang huli niyang atake, pero sa walang kadahilanan ay hindi ito iniwasan ni Sasori. Handa na si Kakashi. Nagtataka si Naruto kung iyon ba ang tinutukoy kanina niya, kaya sumagot ng oo si Kakashi at ito ay kanyang bagong Sharingan. Sa sobrang napapagod na si Guy, siya na ang natatalo sa kanyang kopya. Tinanong ni Guy kung tapos na ba ang laban dahil tumatahimik na ang hideout ng kalaban ngunit hindi makasagot si Neji. Tinanong ulit ni Guy kung anong nangyayari sa hideout ng kalaban, kaya sumagot si Neji na bigyan siya ng ilang minuto. Gumamit si Neji ng air palm upang ma-distract ang kalaban para makita niya kung anong nangyayari sa hideout ng kalaban. In-inform ni Neji na mukhang tapos na ang laban. Tinanong ni Lee kung anong nangyari kay Sakura.
Sumagot si Neji na okay lang si Sakura at parehas naglalakad ang dalawa. Natuwa ang lahat nang narinig nila na natalo ng dalawa ang Akatsuki. Sinabi ni Neji na hindi pa rin matatapos ang kanilang problema dahil dalawa ang miyembro ng Akatsuki sa hideout kahit ang isa ay natalo, ang Juso na ito ay may epekto pa. Sinabi ni Tenten na ang Juso na ito ay hindi matatanggal kahit natalo ang nagcast ng Juso na ito, at sumang-ayon si Neji. Biglang nag-surprise attack ang kalaban ni Tenten, kaya umiwas si Tenten. Sa tingin ni Lee na kailangan nilang talunin ang mga ito ng kanilang sarili. Habang naglalakad ang dalawa ay bumagsak si Lady Chiyo, kaya nagmamadaling lumapit si Sakura, at pinagaling ni Sakura ang sugat ni Lady Chiyo. Sa tingin ni Sakura na hindi ito masusolusyonan kahit na pinagaling niya ito, at may kailangan siyang gawin sa poison na nasa loob ng katawan ni Lady Chiyo. Nakikita ni Sakura na nagamit na niya ang lahat ng antidote na gamit ang sangkap na maaari makuha lamang sa village ng Hidden Sand. Naiisip ni Sakura na kapag umalis agad sila ngayon na pabalik sa village ng Hidden Sand ay makakagawa siya ng antidote sa tamang oras. Sinabihan ni Sakura si Lady Chiyo na magmadali sila na bumalik sa village at gagawa siya ng isa pang antidote. Hindi sumang-ayon si Lady Chiyo. Nagtataka si Sakura na bakit hindi. Sumagot si Lady Chiyo na may kailangan pa siyang gawin dahil hindi pa natatapos ang kanyang trabaho. Sinabi ni Naruto na okay lang si Kakashi na mabigo dahil sisiguraduhin niya sa huli na matatalo niya ito. Sa tingin ni Tenten at Lee na lumalakas ang kanilang kalaban kaysa kanina. Hindi sumang-ayon si Guy dahil hindi lumakas ang kalaban. Sumang-ayon si Neji kay Guy dahil sila ang humina. Tinanong ni Tenten na anong ibig sabihin ni Neji na sila ang humina. Nakiusap si Lee na pwede bang sabihin ni Neji na anong rason kung bakit sila humina. Sumagot si Neji na ito ay simple lang dahil ang Juso na ito ay eksaktong kinokopya ang ability at itsura ng tao nung oras na natanggal ng tags at umatake ang mga ito. Iyon din ang dahilan na mahihirapan silang tapusin ang mga ito dahil sila ay tao at ang mga ito ay hindi, at kung magpapatuloy ang laban sila ay mapapagod, at ang pagsasagawa ng kanilang Juso at kanilang paggalaw ay lalong sumasama, kaya ito ang dahilan kung bakit nararamdaman nila na ang kalaban ay lalong lumakas. Hindi makapaniwala si Tenten na kapag magpapatuloy pa ang laban ay mas lalo siyang mapapagod at malagay sa disadvantage. Ininform ni Lee na hindi dapat sila magpatalo ngayon. Tumalsik si Guy at Neji sa kanilang kopya. Napulupot si Tenten ng kanyang kopya at hinigit papunta sa tubig. Nagulpi si Lee ng kopya niya. May naalala si Lee kaya natawa bigla ito. Nagtataka si Guy kay Lee kung anong problema. Sinabi ni Lee na nalaman na niya kung paano tatalunan ang mga ito. Nagtataka si Guy kung tunay ba ito. Tinanong ni Neji na paano nila matatalo ang mga ito. Tinanong ni Tenten na sigurado ba ang method na ito, at sumagot ng oo si Lee. Sinabi ni Lee na kailangan lang nila na mas maging malakas kaysa sa unang nakasalubong nila ang mga ito. Dagdag ni Lee na ang kalaban ay kinokopya lang ang kanilang lakas sa sandaling tinanggal nila ang tags, kaya kung sila ay mas lalong lumakas kaysa sa oras na iyon ay masisigurado nila na matatalo nila ang mga ito. Sa tingin ni Tenten na mukhang maganda itong pakinggan pero hindi maaaring bigla na lang silang lumakas ng ganoon. Tinanong ni Lee kung nakalimutan na ba ni Tenten na ang moto sa kanilang pagsasanay na mas malakas kaysa kahapon. Sinabi ni Lee na ang mga salitang iyon ay nakaukit sa kanilang mga puso at tiniis nila ang malupit na pagsasanay. Dagdag ni Lee na bilang resulta sa kanilang pagsasanay ay siya at si Tenten ay naging Chunan, at si Neji ay naging isang Jonan, at ito ang resulta ng kanilang patuloy na pagsisikap na maging mas malakas kaysa kahapon. Tinanong ni Lee kung lahat ba sila ay nasisiyahan ngayon. Gusto ni Lee na mas gumaling kaysa kung ano siya kahapon, at sisiguraduhin ni Lee na mas gagaling siya. Sinabi ni Neji na kahit minsan ay hindi niya iniisip na ang pagiging Jonan ang kanyang huling layunin. Walang intensyon si Guy na magpatalo. Wala ding intensyon si Tenten na magpatalo. Nagawa ni Lee paliparin sa ere ang kopya at sipain ng malakas pababa. Naisahan ni Neji ang kanyang kopya at gumamit ng 8 trigrams na Hazon Strike upang tumalsik ang kanyang kopya. Gumamit ng weapon control na Tensei si Tenten kaya nagbagsak ng maraming weapon ang kanyang kopya. Nagugulpi ni Guy ang kanyang kopya at tinapos niya ito gamit ang Leaf Flash. Nagawa ng 4 na talunin ang kanilang kopya. Tinanong ni Guy sa tatlo kung natalo ba nila ito, kaya sumagot ng oo ang lahat. Ininform ni Guy sa tatlo na aalis na sila upang mag-back up sa Team Kakashi, at nag-okay ang tatlo. Habang tumatalo ng dalawa ay nawala ng balanse si Lady Chiyo at nakita ito ni Sakura at sinalo. Tinaas ni Sakura si Granny Chiyo. Hindi nasusuprese si Sakura na ganito ang mangyayari kay Granny Chiyo dahil ang poison ni Sasori ay maaaring magpatumba kay Granny Chiyo sa anumang sandali. Sa tingin ni Sakura na ang hangad ni Lady Chiyo ang nagpapanatili sa kanyang kamalayan.
Nagtataka si Sukore kung anong gagawin ni Granny Chiyo para lang umabot siya ng ganito. Tinulungan ni Sukore si Granny Chiyo upang makaalis sila ng ligtas. Nakikita ni Deidara na sumusunod ang dalawa sa kanya. Inutos ni Kakashi na umatras ng konti si Naruto at ginawa ito ni Naruto. Ginamit na ni Kakashi ang kanyang Mangekyo Sharingan. Nagtataka si Deidara kung anong nangyayari sa kanya dahil hinihigop siya. Naiisip na lang ni Deidara kung ito ay isang visual jutsu. Nagtataka si Naruto kung anong jutsu na iyon at namamangha din siya. Hindi papayagan ni Kakashi na makatakas ito. Naiinis si Deidara. Nagtataka si Deidara na kanyang braso ay hinihigop papuntang space at anong jutsu iyon. Naputol ang natitirang kamay ni Sasori. Nagkaroon ng problema si Kakashi sa kanyang Mangekyo Sharingan kaya tinakluban niya ito. Nawala na ang epekto ng Mangekyo Sharingan. Sa tingin ni Kakashi na hindi pa rin niya makontrol ng maayos ang lokasyon at laki ng dimensional barrier, pero hindi na siya magmiminte sa susunod. Hinihigop ulit si Deidara ng Mangekyo Sharingan. Tiniklap ng kaunti ni Kakashi ang kanyang mata upang kontrolin ang Mangekyo Sharingan. Lumipad ng pataas si Deidara upang hindi mahigop ngunit sinundan ito ni Kakashi. Patuloy na lumipad ng pataas si Deidara kaya tumataas din si Kakashi upang mahigop si Deidara sa space. Hindi hinahayaan ni Kakashi na mawala sa paningin niya si Deidara. Umiiwas si Deidara sa Mangekyo Sharingan. Napapagod na si Kakashi. Naiinis si Kakashi dahil hinayaan niya itong makatakas. Natuwa si Deidara dahil nagawa niyang matakasin ito. Nakalapit si Naruto kaya nagulat si Deidara. Nakaalis si Deidara bago magamit ni Naruto ang kanyang Rasengan kaya itinama na lang ni Naruto sa clay na ibon ang Rasengan. Naglabas si Naruto ng dalawang Shadow Clone upang alalayan ang ulo ng ibon. Nakababa na si Naruto at ang kanyang Shadow Clone. Nawala na ang Mangekyo Sharingan ni Kakashi. Sinisira ni Naruto ang ulo ng clay na ibon upang mailabas si Gaara. Nakita ng dalawa ang sirang puno. Sa tingin ni Granny Chiyo na dumaan sila doon. Sumang-ayon si Sukore dahil sinusundan nila ang kumuha kay Gaara. Naglakbay ulit ang dalawa upang puntahan sina Naruto at Kakashi. Habang tumatakbo si Tenten ay nakasalubong niya si Lee. Sinabi ni Lee na sina Naruto at ang iba ay inaasahan sila upang tumulong kaya kailangan nilang magmadali. Sinabi ni Tenten na kailangan nilang hintayin sina Neji at Guy. Sinabi ni Lee na hindi na niya kailangan mag-alala tungkol dito. Nakahabol sina Neji at Guy ang dalawa. Tinatanong ni Guy kung naririnig ba siya ni Kakashi. Inaasahan ni Guy na hindi gumagana ang radio ni Kakashi. Tinanong ni Guy kay Neji kung anong nangyayari kay Kakashi at ang iba. Nakikita ni Neji na sila ay nakikipaglaban sa isa pang Akatsuki at nagtagumpay silang makuha ang Kazekage. Nang nakita ni Naruto si Gaara ay nalulungkot ito at ginigising niya si Gaara. Nadidismaya si Naruto sa nangyari kay Gaara. Naiisip ni Deidara na maganda na gamitin ang Kazekage bilang pain para akitin ang Jinchuriki, ngunit hindi ito umayon sa plano kapag kasama si Kakashi. Si Gaara ang may kagagawa na nawasak ang kaliwang kamay ni Deidara at ang kanang kamay ay si Kakashi. Sa tingin ni Deidara na hindi siya makakagamit ngayon ng jutsu. Hindi inakala ni Deidara na may iba pang tao na kasing galing ni Itachi sa visual jutsu. Sa tingin ni Deidara ang Jinchuriki na iyon ay hindi espesyal at si Kakashi ang mas importante. Sumugod sa likod ni Deidara si Naruto kaya nagulat si Deidara. Nasuntok ni Naruto si Deidara. Nag-shadow clone si Naruto upang hawakan si Deidara. Tinuhudin ni Naruto si Deidara at pinagsasapak. Gumamit ng Rasengan si Naruto upang tapusin ito, ngunit gumamit ng clay si Deidara upang makatakas, at nagulat si Naruto. Nagtataka si Kakashi na gumamit si Deidara ng substitution. Sa sobrang galit ni Naruto ay may lumabas sa katawan nito, at nagulat si Kakashi. Nagtataka si Deidara kung ano ang lumalabas kay Naruto. Sinabi ni Kakashi na iyon pala ang sinasabi ni Jiraiya na ang Nine-Tails Cloak. Winasak ni Naruto ang natitirang clay. Sinabi ni Deidara na malakas ang suntok ni Naruto. Lumalabas na ulit ang pangalawang buntot. May nararamdaman na mainit ang lahat ng shadow clone ni Naruto. Nabuo na ang pangalawang buntot at lumalabas na ang pangatlo. Sinabi ni Jiraiya na makinig si Kakashi ng mabuti na tumatagas ang chakra ng Nine-Tails sa katawan ni Naruto at magiging anyo ng Fox Spirit. Nagtataka si Kakashi na ang chakra ay magiging Fox Spirit. Sinabi ni Jiraiya na maaari itong tawagin ni Kakashi na bilang isang Nine-Tails Cloak. Sinabi ni Jiraiya na kung ang Nine-Tails Cloak ay magpapakita ay kailangan niyang mag-ingat. Sinabihan ni Jiraiya na kailangan ni Kakashi na pigilan ito habang isang buntot pa lamang ito at kung hindi ay may makikita siyang bagay na nakakatakot. May hinahanap si Naruto habang sinisira ang mga nasa paligid niya. Pinapakalma ni Kakashi si Naruto ngunit hindi nakikilala ni Naruto si Kakashi dahil sinugod niya ito.
Nakaiwas si Kakashi. Sa tingin ni Kakashi na nawala ng abilidad si Naruto na mag-isip ng mahinahon at makatuwiran, at mapanganib kung lalapitin niya ito ng walang pag-iingat. Naalala ni Kakashi na mayroong binigay si Jiraiya sa kanya. Sinabi ni Jiraiya na gamit ito ay kaya niyang mapigilan ng mabilis ang chakra. Lumapit si Kakashi na hindi nakikita ni Naruto upang ilagay ni Kakashi sa noo ni Naruto ang bagay na iyon. Nawala ang Nine-Tails Cloak ni Naruto, at bumalik na si Naruto ng normal. Tinanong ni Kakashi kung kumalma na si Naruto. Nagtataka si Kakashi kung anong nakita ni Jiraiya mula sa Nine-Tails Cloak ni Naruto. Natuwa si Deidara na may nakita siyang magandang nangyari. May naramdaman si Deidara na may paparating. Dumating na sina Sakura at Lady Chiyo sa kinaroroonan ng dalawa. Sa tingin ni Lady Chiyo na may kinakaharap pa rin ang dalawa na problema, kaya sumagot ng oo si Kakashi. Tinanong ni Granny Chiyo kung anong nangyari kay Gaara. Hindi makapagsalita si Naruto at tumingin na lang ito kay Gaara, at naiintindihan ni Lady Chiyo kung anong ipinapahiwatig ni Naruto. Hindi makapaniwala si Deidara na si Sasori ay natalo ng isang batang babae at matanda. Aalis na si Deidara sa pinagtataguan niya. Nagulat si Deidara na may nakahanap sa kanya. Nakikita ni Deidara na may Byakugan si Neji. Sinabi ni Deidara na ginamit niya ang matang iyon upang lumapit sa kanyang blind spot, at unang beses ni Deidara na may makaharap na Byakugan. Gustong makita ni Deidara kung anong pinagkaiba nito mula sa Sharingan ni Itachi. Sa tingin ni Deidara na ang prioridad niya ngayon ay tumakas sa sitwasyon na ito. Sinabi ni Guy na hindi siya makakatakas sa Team Guy. Naglalaban na ang mga ito, at narinig ni Kakashi. Nakikita ni Kakashi na ang Team Guy ang lumalaban. Naiiwasan ni Deidara ang mga atake ng Team Guy. Sinira ni Guy ang puno na pinagtatayuan ni Deidara, ngunit patuloy pa rin tumatakbo si Deidara. Sa tingin ni Deidara na imposibleng makatakas gamit ang paa. Naharang ni Lee si Deidara. Umatake si Lee, ngunit naiiwasan ni Deidara ang bawat atake ni Lee. Gumamit ng 8 trigrams na air palm at tumalsik si Deidara. May binato si Tenten ngunit naiwasan ito ni Deidara. Tumatakas si Deidara ngunit sinusundan siya ng 4. Papunta si Deidara sa katawan ng clay na ibon at bumaba siya doon. Sinabi ni Guy na hindi nila alam kung anong pinaplano nito, kaya huwag silang magpabaya, at nag-okay ang lahat. Binalaan ni Kakashi ang lahat na isa itong long-range type na gumagamit ng explosives. Kinagat ni Deidara ang clay, at pumunta sa harapan upang nguyain ang clay. Sinabihan ni Deidara ang lahat na ipapakita niya ang kanyang ultimate work of art. Nilunok ni Deidara ang clay, at lumalaki ang buong katawan ni Deidara. Nagulat si Neji dahil pinupokus nito ang kanyang chakra sa isang spot. Sinabihan ni Neji ang lahat na umalis agad sila, kaya umalis ang 4. Sumabog na si Deidara. Sa tingin ni Neji na hindi sila aabot. Umabot ang pagsabog papunta sa Team Kakashi. Ayos lang ang lahat, at nagulat din sila dahil hinigop ng Mangekyo Sharingan ang pagsabog. Natimba si Kakashi dahil napagod siya sa paggamit ng Mangekyo Sharingan. Tinanong ni Sakura kung anong ginawa ni Kakashi. Sumagot si Kakashi na pinasabog niya ang explosion sa ibang dimension. Hindi maintindihan ni Lee kung anong nangyari pero ang kalaban ay natalo. Tinanong ni Kakashi kung okay ba ang lahat. Humingi ng tulong si Naruto na pagalingin ni Sakura si Gaara. Pinapagaling ni Sakura si Gaara, ngunit huli na ang lahat. Nalulungkot ang lahat sa nangyari kay Gaara. Nagtataka si Naruto kung bakit lagi si Gaara, at ganto ba dapat siya mamatay. Pinapakalma ni Lady Chiyo si Naruto, pero pinatahimik ito ni Naruto. Sinabi ni Naruto na hindi sana nangyari ito kung silang San Shinobi ay hindi nilagay sa loob ni Gaara ang halimaw, at sinubukan ba nilang itanong kung anong nararamdaman ni Gaara. Dagdag ni Naruto na wala silang karapatang umarte ng mayabang sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila ng salitang iyon na nilikha nila. Walang magawa ang lahat dahil nalulungkot din sila. Naiinis si Naruto dahil hindi niya kayang iligtas sina Sasuke at Gaara. Nagsanay siya ng husto sa loob ng 3 taon, at walang nagbago nung 3 taon na ang nakalilipas. Lumapit si Lady Chiyo kay Gaara. May ginawa si Lady Chiyo at napagtanto ni Sakura kung ano ang ginagawa na jutsu ni Lady Chiyo. Nagtataka si Naruto kung anong ginagawa ni Lady Chiyo. Nakikita ni Neji na hindi iyon medical ninjutsu. Nalaman na ni Sakura na ito ang gagawin pang trabaho ni Lady Chiyo. Naiinis si Naruto dahil hindi niya alam kung anong ginagawa ni Lady Chiyo. Pinigilan ni Sakura si Naruto. Naiisip ni Sakura na binubuhay ni Lady Chiyo si Gaara kapalit ang kanyang sariling buhay. Sinabi ni Sakura kay Naruto na ibabalik ni Lady Chiyo ang buhay ni Gaara. Nagtataka si Naruto kung posible ba ibalik ang buhay ni Gaara. Sinabi ni Sakura na ito ay isang special jutsu na si Granny Chiyo lang ang nakakaalam.
Hindi naniniwala si Neji na may ganoong extraordinary jutsu na umiiral. Humihina si Lady Chiyo, kaya tutulungan ni Naruto, at nagulat si Lady Chiyo. Tinanong ni Naruto kung posible ba na gamitin ang kanyang chakra. Sinabi ni Lady Chiyo na ilagay ni Naruto ang kamay nito sa taas niya. Ginawa ito ni Naruto. Natutuwa si Lady Chiyo na nagpakita ang isang tulad ni Naruto sa mundo ng shinobi na nilikha nilang mga hangal na matatanda, at ang mga bagay na ginawa niya dati ay walang iba kundi isang pagkakamali, at sa kanyang huling oras ay may magagawa na siyang tama. Sa tingin ni Lady Chiyo na ang hinaharap ng Suna at Konoha ay iba kaysa sa panahon nila. Sa tingin din ni Lady Chiyo na ang misteryosong kapangyarihan ni Naruto na sinaad ni Kakashi ay babaguhin ng malaki ang hinaharap. Sinabi ni Lady Chiyo kapag naging Hokage si Naruto ay may mangyayari na hindi pa na nangyayari dati. Sinabi naman ni Lady Chiyo kay Sakura na sa susunod ay tulungan ang taong mas pinahahalagahan at hindi isang matanda na nasa hukay ang isang paa, at katulad ni Sakura siya, at hindi ganoong karami ang babae ang may kasing tapang ng lalaki. Sa tingin ni Lady Chiyo na marahil si Sakura ay magiging isang kunoichi na malalampasan ang kanyang master. Humingi ng pabor si Lady Chiyo na tulungan ni Naruto si Gaara dahil siya lang ang nakakaalam kung ano ang nararamdaman ni Gaara. Nagtataka si Gaara kung sino ang tumatawag sa kanya. Nakita ulit ni Gaara ang kanyang kamay. Nagtataka si Gaara kung sino siya. Nagising na si Gaara at nagulat nang nakita niya si Naruto. Maraming pumunta na shinobi ng Suna para kay Gaara. Nagtataka si Gaara kung ano ito, kaya sumagot si Naruto na pumunta ang lahat upang iligtas siya. Tinanong ni Matsuri kung ayos lang ba si Gaara, at umiling ng pataas si Gaara. Natuwa ang lahat. Sinabi ni Kankuro na si Gaara ay nakakainis na batang kapatid dahil pinag-alala sila ng ganoon. Sinabi ni Temari na bakit sila umaarte ng arogante ng ganoon, at alam ba nila na si Gaara ang Kazekage, kaya huwag silang masyadong walang galang, at sila ay walang iba kundi subordinate. Tinanong ni Temari kung anong nararamdaman ni Gaara. Sinusubukan ni Gaara na tumayo ngunit nanginginig ito. Sinabi ni Temari na hindi niya dapat subukang tumayo ng ganoon kabilis dahil ang kanyang katawan ay hindi pa gumagaling. Lumapit ang dalawa kay Gaara habang itinaboy si Naruto. Naiisip ni Naruto na siya pa rin ay isang genin. Sinabi ni Kankuro na huwag si Naruto masyadong malungkot. Naalala ni Kankuro ang sinabi sa kanya ni Gaara. Nagpasalamat si Kankuro kay Naruto. Sinabi ni Naruto kung sasabihin ni Kankuro iyon ay dapat sabihin niya mismo ito kay Lady Chiyo dahil si Lady Chiyo ang nagligtas kay Gaara gamit ang isang nakakamanghang medical ninjutsu. Sa tingin ni Naruto na napapagod si Lady Chiyo kaya ito ay natutulog at bubuti ulit ang pakiramdam nito pagbalik nila sa village. Hindi sumang-ayon si Kankuro dahil si Granny Chiyo ay ginamit ang jutsu na iyon. Nagtataka si Naruto na anong ibig sabihin ni Kankuro na mali siya. Sumagot si Kankuro na hindi siya gumamit ng medical ninjutsu dahil ginamit nito ay ang reanimation jutsu at si Granny Chiyo ay patay na. Nagulat si Naruto sa narinig niya. Nagtataka si Tenten na reanimation jutsu. Naguguluhan pa rin si Naruto. Ipinaliwanag ni Kankuro na ang ninjutsu na ito ay pinapayagan na buhayin ng patay na tao kapalit ang gumamit nito. Hindi makapaniwala si Tenten sa narinig niya. Dagdag ni Kankuro na nung dati sa Sand Puppet Unit ay may ginagawang research na dine-develop ang isang jutsu na kayang ibalik ang buhay ng puppet, at si Granny Chiyo ang namumuno sa project na iyon, at nagtagumpay sila na ma-develop ang jutsu, pero sa kalagitnaan ay napagdesisyonan nila na ang risks ay napakalaki na bago ito umabot sa stage ng human experiments, at ito ay itinalaga bilang isang forbidden jutsu at sinelyado. Sinabi ni Ebazo na mukhang mapayapa si Lady Chiyo at sumang-ayon si Sakura. Sinabi ni Temari na si Naruto ay talagang misteryoso dahil may kapangyarihan siya na mabago ang tao. Dagdag ni Temari na si Granny Chiyo ay laging sinasabi na wala siyang pake tungkol sa hinaharap ng village, at hindi siya ganoong klaseng tao na gagawa ng ganitong bagay para kay Gaara. Sinabi ni Kakashi na ipinagkatiwala ni Granny Chiyo ang hinaharap sa kanya at kay Gaara. Malinaw na naiintindihan ni Naruto kung anong hiling ni Granny Chiyo. Pinipilit ni Gaara tumayo ngunit hindi niya kayang tumayo kaya tinulungan siya ni Naruto. Inutos ni Gaara sa lahat na mag-pray sila para kay Granny Chiyo at ginawa ng lahat ito. Nakatakas si Deidara. Hindi inakala ni Deidara na makakain din ng Mangekyo Sharingan ang kanyang self-destruction clone. Sinabi ni Deidara na nagawa niyang tumakas dahil nagsilbing diversion iyon pero nawasak ang kanyang kamay. Hahanapin ni Deidara ang kanyang kanang kamay at ang singsing. Pumunta si Zetsu at kasama niya kung nasaan nasawi si Sasori. Kinuha ng kasama ni Zetsu ang singsing at napapaisip kung kaya niya na ngayon maging miyembro ng Akatsuki dahil bukas na ang isang slot. Sinabi ni Zetsu na hindi iyon kadali.
Sinabi ng isa pang Zetsu na bakit hindi niya hayaan itong sumali dahil si Toby ay mabuting bata. Naghihintay ang lahat ng taga-Suna para sa pagbabalik ni Gaara. Natuwa ang lahat nang bumalik si Gaara. Namamangha ang lahat ng Konoha Shinobi dahil maraming naghihintay para kay Gaara. Lumapit ang lahat papunta kay Gaara. Natutuwa si Baki dahil ligtas si Gaara. Nagpasalamat si Gaara sa lahat. Nagpapasalamat din si Baki kay Naruto. Tumanggi si Naruto dahil wala talaga siyang ginawa. Tumabi ang lahat upang pumasok si Gaara. Ipapasok na sana ng dalawa si Gaara sa loob ng village ngunit pinatigil ito ni Gaara dahil ang unang papasok ay si Granny Chiyo at sumang-ayon ang lahat. Inutos ni Baki na manalangin sila para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Granny Chiyo at ginawa ito ng lahat. Pinasok na nila si Granny Chiyo sa village. Ininform ni Ebizo kay Granny Chiyo na nakauwi na sila. Nagtataka si Kankuro na aalis na sila at sa tingin niya na manatili sila ng kaunti pa. Sumang-ayon si Temari at susunod na araw na lang sila umalis upang makapagpahinga. Sinabi ng dalawa na gusto nila iyon pero may kailangan pa silang i-report agad sa Hokage. Sinabi ni Kakashi na kung ang Akatsuki ay nagsisimula ng umatake sa mga villages ay nakakaramdam siya ng bagabag kapag malayo siya mula sa Leaf Village. Sinabi ni Baki na iyon ang dahilan kung bakit gusto nilang bumalik agad at sumagot ng oo si Kakashi. Nag-aalala si Baki sa kondisyon ni Kakashi, ngunit sumagot si Kakashi na huwag itong mag-alala dahil mayroon siyang comrades na maaasahan. Sinabi ni Baki na ipinadala na nila ang unang report kay Takamaru, pero walang nakasulat na kung patay na o buhay ang dalawang miyembro ng Akatsuki. Tinanong ni Baki na bakit hindi niya ipaalam ito sa kanilang village ang tungkol dito. Sumagot si Kakashi na ire-report niya ito ng direkta sa Hokage. Dumating na si Takamaru sa Konoha. Ininform ni Shizune kay Tsunade na si Granny Chiyo mula sa Hidden Village lang ang nasawi, at ang Kazekage ay bumalik ng ligtas, at nakumpleto ang misyon ng team ni Nagai at Kakashi, at makakabalik na ang mga ito sa Konoha sa 3 araw, at nag-okay si Tsunade. Sa tingin ni Shizune na malaki ang risk kapag ipinadala niya si Naruto, na kahit naging maayos ang huli nitong misyon, ay may tao pa rin na tina-target ang tailed beast na katulad ni Naruto. Sinabi ni Tsunade na ito ay simpleng dahilan na ang Jinchuriki lang nakakaintindi sa kapwa nilang Jinchuriki, at bukod doon si Naruto ay may misteryosong kapangyarihan na lahat ng tao ay nagsisimula na gustong ilagay ang kanilang mga taya sa kanya. Bago umalis ang lahat ay dumalaw muna sila sa libingan ni Granny Chiyo upang magpaalam. Aalis na ang lahat ngunit nanatili pa ng kaunti ang dalawa bago sila umalis. Nagpaalam na ang tatlo sa lahat. Nagkamayan ang dalawa. Sinabi ni Tenten na silang dalawa ay mabagal. Alam ni Kakashi na naiinis si Guy kaya nagsorry ito dahil ginamit niya ang bagong Sharingan na iyon. Sobrang naiinis na si Guy, kaya binuhat ni Guy sa likod si Kakashi. Nadiri ang lahat dahil sa ginagawa ng dalawa. Natuwa si Lee dahil iyon ay pagsasanay. Tumakbo si Guy habang nasa likod si Kakashi. Mas lalong nadidiri si Sukora nung tumakbo si Guy. Gustong gawin ito ni Lee kasama si Neji ngunit tinanggihan ito ni Neji. Sa tingin ni Toby na tapos na din si Deidara. Sa tingin din ni Toby na ang dahilan ng pagkamatay ni Deidara ay ang pagsabog. Sinabi ni Deidara na bitawan ang kanyang kamay. Nagulat si Toby na buhay si Deidara. Tinanong ni Zetsu kung anong nangyari sa Jinchuriki. Inaasar ni Toby si Deidara dahil sa tingin niya na hindi maayos si Deidara. Sinabi ni Deidara subukan ni Toby na magsalita pa ay ibibigay niya ang kamatayan ni Toby. Inasar pa ulit ito ni Toby. Sasakalin ito ni Deidara hanggang sa mawala ng hininga si Toby. May itinalaga si Danzo para sa Team Kakashi at ang ipinangalan niya dito ay Sai. Sumang-ayon ito sa binigay na pangalan. Ayaw ni Danzo na gumamit si Sai ng peking ngiti na iyon sa harapan niya, kaya nagsorry si Sai.